Ang kasaysayan ng Japan bilang isang bansang militar ay may malalim na ugat na nagsimula noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, kung kailan isinagawa ang Meiji Restoration noong taong 1868. Sa ilalim ng pamumuno ni Emperor Meiji, mabilis na isinagawa ang modernisasyon ng bansa matapos ang matagal na panahong pagiging sarado nito sa impluensyang dayuhan. Sa loob lamang ng ilang dekada, naitatag ng Japan ang isang makabagong hukbo at hukbong dagat na ginaya sa mga modelo ng kanluraning bansa. Layunin ng mga reformang ito ang gawing makapangyarihan ang Japan sa pandaigdigang antas, partikular na sa Asya, upang makapagsimula ng pagpapalawak ng teritoryo at maitaguyod ang sarili bilang isang pangunahing imperialistang bansa. Ang pagiging agresibo ng Japan ay mabilis na nagbunga ng mga tagumpay militar. Noong 1875, natalo nito ang Qing Dynasty ng China sa tinatawag na First Sino-Japanese War. At noong 1905 ay nasundan pa ito ng panalo laban sa Russian Empire sa Russo-Japanese War. Ang dalawang panalong ito ay nagbigay daan upang kilalanin ang Japan bilang isang bansang may kakayahang lumaban sa mga kilalang makapangyarihang imperyo. Ngunit ang pagnanasa ng Japan na palawakin pa ang teritoryo nito ay hindi natapos dito. Noong dekada 30, sinumulan ng Japan ang pananakop sa Manchuria noong 1931 at makalipas lamang ang ilang taon ay sinimulan na rin ang full-scale war laban sa China noong 1937. Ang pagpapalawak ng Japan ay lalong lumala sa pagpasok ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa kanilang pakikipag-alyansa sa Germany at Italy, sinalakay ng Japan ang Pearl Harbor noong Disyembre taong 1941. Dahil dito, napilitang pumasok sa digmaan ang Estados Unidos at tuluyang bumaliktad ang ihip ng hangin. Bagamat sa una ay matagumpay ang mga opensiba ng Japan, ang malawakang digmaan ay unti-unting sumira sa kanilang ekonomiya at kakayahang militar. Pinagtuunan ng Estados Unidos ang pagpapabagsak sa Japan sa pamamagitan ng sunod-sunod na pambobomba sa mga lungsod nito, kabilang na ang industrial centers na bumubuhay sa kanilang kampanyang militar. Ang pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng Japan ay dumating noong Agosto taong 1945 nang pagbagsakan ng dalawang atomic bomb ang mga lungsod ng Hiroshima at Nagasaki. Tinatayang mahigit 200,000 katao ang nasawi, karamihan ay agad-agad, habang ang iba ay namatay bunga ng exposure sa radiation makalipas ang ilang linggo at buwan. Ang pinsalang idinulot ng bombang atomika ay higit pa sa pisikal. Nag-iwan ito ng malalim na trauma sa buong populasyon ng bansa. Sa araw ng ika-15 ng Agosto, kinilala ng Japan ang kanilang pagkatalo at opisyal na sumuko sa Allied Forces. Inatayang mahigit 3 milyong Hapon ang namatay sa digmaan, at ang buong bansa ay literal na gumuho, kasama ang pag-asa ng mga tao sa kanilang dating ideal ng karangalan sa digmaan. Matapos ang digmaan, pumasok ang Japan sa ilalim ng okupasyon ng Estados Unidos sa pangunguna ni General Douglas MacArthur. Isa sa mga pangunahing layunin ng mga Amerikano ay tiyaking hindi na muling magiging banta ang Japan sa pandaigdigang seguridad. Bilang bahagi ng rehabilitasyon, isinulat ang isang bagong konstitusyon na naging epektibo noong taong 1947. Sa sentro nito ay ang Article 9, isang makasaysayang probisyon na tahasang tumututol sa digmaan bilang paraan ng pagresolba ng anumang sigalot. Ayon sa artikulong ito, inalikuran ng Japan ang karapatang magdeklara ng digmaan at ang pagkakaroon ng hukbong pandigma sa lupa, dagat at himpapawid. Gayunpaman, ang Article 9 ay nagdulot ng matinding diskusyon dahil sa hindi malinaw na mga salitang ginamit. Bagamat malinaw na ipinagbabawal ang digmaan at ang pagtatatag ng mga sandatahang lakas, wala sa artikulo ang tahasang pagbabawal sa pagkakaroon ng puwersang pangdepensa. Dito nagsimula ang dekadang pagkalito at debate sa legalidad ng pagtatatag ng self-defense forces. Sa teknikal na usapan, mayroong puwang ang interpretasyon na maaaring magkaroon ng limitadong puwersa
para sa sariling pagtatanggol, lalo na kung ito ay hindi para sa agresibong layunin. Sa unang dekada pagkatapos ng digmaan, tinanggap ng karamihan sa mga mamamayang Hapones ang ideya ng pacifism bilang tugon sa mga trahedyang kanilang pinagdaanan. Ang pagkawasak ng bansa at ang pagbagsak ng imperyo ay nagturo sa kanila na ang digmaan ay hindi daan patungo sa danggal, kundi sa pagdurusa. Ang mga alaala ng Hiroshima at Nagasaki ay naging pundasyon ng pambansang ideal ng kapayapaan. Sa ganitong pananaw, ang Article 9 ay hindi lamang batas, kundi isang moral na paninindigan. Subalit sa pagbabagong nagaganap sa pandaigdigang politika at seguridad, hindi maiiwasang masubok ang prinsipyo ng pacifism ng Japan. Nang magsimula ang Korean War noong taong 1950, nagbago ang pananaw ng Estados Unidos. Kinilala ng US na ang Japan ay may mahalagang papel sa pagpigil ng pagkalat ng komunismo sa Asya. Mula sa dating intensyon na lubusang idisarma ang Japan, ngayon ay hiniimok na itong palapasin ang sarili nitong depensa. Ang pagbabagong ito ay isang ironiyang hindi maikakaila. Ang parehong bansa na nagtulak sa Japan na talikuran ang militarismo ay siyang unang nag-udyok na ito'y bumalik sa armadong puwersa. Sa harap ng mga pagbabago at banta, tumindig ang Japan sa gitna ng dalawang magkaibang landas, ang pananatili sa ideal ng kapayapaan at ang praktikal na pangangailangan ng seguridad. Sa mga susunod na dekada, ang tanong ay hindi na kung babalik ba ang Japan sa pagiging militarista, kundi kung paano nito mapapanatili ang pambansang seguridad nang hindi tinatalikuran ang malalim nitong paniniwala sa kapayapaan. Matapos ang digmaan at ang pagsilang ng Article 9 na nagtakwil sa militarismo, nanapili ang Japan sa ilalim ng mahigpit na patakarang pacifist. Gayunman, hindi nito napigilan ang pagbabago ng mga pangyayari sa rehiyon at ang patuloy na pagtaas ng tensyon sa pagitan ng mga puwersang komunista at ng mga bansang kanluranin. Noong taong 1950, pumutok ang Korean War, habang nakatuon ang Estados Unidos sa pagtulong sa South Korea laban sa North Korea at China. Napagtanto ng mga Amerikano na ang Japan ay naiwan sa isang maselang kalagayan, walang kakayahang militar at nasa ilalim ng banta ng komunismo. Bunga nito, nagpasya ang Estados Unidos na baguhin ang kanilang estratehiya. Sa halip na manatiling walang armas, inudyukan nila ang Japan na simulan ang pagtatayo ng limitadong puwersang panseguridad. Noong Agosto ng taong 1950, itinatag ang National Police Reserve na may 75,000 tauhan at 10,000 karagdagang maritime personnel. Sa papel, ito ay itinuturing lamang na pambansang kapulisan. Ngunit sa katotohanan, ito ang naging unang hakbang patungo sa muling pagkakaroon ng organisadong armadong puwersa sa ilalim ng bagong sistemang depensibo. Sa loob lamang ng 2 taon, pinalawak ang nasabing puwersa at pinalitan ng pangalan na National Safety Force noong Oktubre ng taong 1952. Nadagdagan ito ng bilang upang umabot sa 110,000 miyembro. Bagamat nananatiling hindi militar sa tawag, malinaw na ito ay disenyado upang mangsilbing pansamantalang depensang sandatahang lakas, na hindi tahasang sumasalungat sa probisyon ng Article 9. Ang diplomatikong pagpili ng mga termino at ang istrukturang malamilitar ay nagpapakita ng balanseng pagsunod sa konstitusyon habang tinutugunan ang lumalaking pangangailangan para sa pambansang seguridad. Pagkatapos ng ilang taon ng konsolidasyon, ang susunod na yugto sa rearmament ng Japan ay naisakatuparan. Noong Hulyo taong 1954, itinatag ang Japan Self-Defense Forces, JSDF, bilang opisyal na armadong puwersa ng bansa. Nahati ito sa 3 sangay, ang Ground Self-Defense Force, GSDF, Maritime Self-Defense Force, MSDF, at ang Air Self-Defense Force, ASDF. Ang pangunahing mandato ng JSDF ay panatilihin ang seguridad at kapayapaan sa loob ng bansa at labanan lamang ang kabanta sa ilalim ng prinsipyo ng self-defense. Hindi ito maaaring maglunsad ng agresibong opensiba o makialam sa mga pandaigdigang sigalot, maliban na lamang kung may direktang banta sa Japan.
Sa paglipas ng mga dekada, habang patuloy na lumalaki ang banta mula sa mga karatig bansa gaya ng North Korea at China, unti-unting lumawak ang papel ng JSDF. Naging mas moderno ang kanilang kagamitan, kabilang na ang pagbili ng mga makabagong fighter jets gaya ng F-35, mga destroyer-class naval vessels at mga missile defense systems. Lumaki rin ang kanilang budget sa depensa, kasabay ng pakikipagtulungan sa Estados Unidos at iba pang bansang kaalyado upang paunlarin ang kanilang teknolohiya sa depensa. Ang JSDF ay ngayon itinuturing bilang isa sa mga pinaka-advanced na puwersang depensibo sa buong Asya. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang makabagong kakayahan, nananatiling limitado ang JSDF sa mga patakaran ng konstitusyon. Hindi sila pinapayagang magpadala ng tropa sa ibang bansa upang makibahagi sa mga military interventions. Sa mga bihirang pagkakataong lumahok ang Japan sa pandaigdigang operasyon, ito ay para lamang sa humanitarian o peacekeeping missions na may malinaw na mandato mula sa United Nations. Kahit ang ideya ng preemptive strike o counterattack ay nananatiling sensitibo at kontrobersyal sa politikang Hapon. Sa panig ng recruitment, naharap din ang JSDF sa seryosong hamon. Noong taong 2023, tinarget ng Japan ang pag-recruit ng 19,558 bagong tauhan. Ngunit tanging 9,959 lamang ang nakuha, katumbas ng 51% ng target. Ang kakulangan sa recruitment ay inuugat sa ilang salik, kabilang ang tumatandang populasyon ng bansa at ang patuloy na reserbasyon ng lipunang Hapon sa ideya ng militarismo. Sa kabila ng teknolohikal na inobasyon, ang saloobin ng publiko ay nananatiling hadlang sa paglawak ng JSDF. Upang matugunan ang mga hamong ito, pinalawak ng Japan ang budget para sa depensa. Noong 2024, ang defense expenditure ng bansa ay umabot sa 1.4% ng GDP, mula sa 1.3% noong 2023 at 1.1% noong 2022. Layunin ng pamahalaan na iangat ito sa 2% upang umayon sa pamantayan ng NATO. Kaakibat ng budget increase ang mas agresibong hakbang sa modernisasyon ng JSDF, kabilang ang paggamit ng bagong teknolohiya tulad ng unmanned surveillance drones at AI-assisted combat systems. Isa sa mga pinakakapansing-pansing hakbang ay ang pag-convert ng JS Kaga, isang dating destroyer, upang makapagpatakbo ng mga F-35 stealth fighters sa kanilang deck. Ito ay nagpapahiwatig na kahit nananailing defensive ang oryentasyon ng JSDF, ito ay aktibong humahabol sa kakayahan ng ibang modernong militar sa buong mundo. Bukod pa rito, nakipagkasundo rin ang Japan sa mga kumpanyang Amerikano tulad ng Shield AI upang makakuha ng VBAT drones para sa naval surveillance. Isang indikasyon ng tuloy-tuloy na pagtaas ng kanilang intelligence gathering capabilities. Sa kabila ng mga pagbabago, nananatili ang mahigpit na pagtutol ng ilang bahagi ng populasyon at mga konserbatibong tagapagtaguyod ng Article 9 sa anumang anyo ng pagpapalawak ng military role ng JSDF. Ngunit sa isang mundong lalong nagiging mas mapanganib at hindi tiyak, ang mga hakbang na ito ay itinuturing ng iba bilang kinakailangang hakbang upang mapanatili ang kalayaan at seguridad ng Japan. Sa puntong ito, ang JSDF ay hindi na lamang simbolo ng kompromiso sa pagitan ng pacifist constitution at military reality, kundi isa ng pundasyon ng estratehikong seguridad ng Japan sa harap ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Sa gitna ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya at muling pagbubuo ng military capability sa rehiyon ng Asya-Pasipiko, kinafaharap ng Japan ang patuloy na pagtaas ng banta mula sa tatlong pangunahing kapangyarihang militar, ang China, Russia at North Korea. Ang mga hamong ito ay hindi lamang militar, kundi multifaceted sa anyo ng cyber warfare, economic coercion at disinformation. Habang nililimitahan ng pacifist konstitusyon ang mga opsyon ng Japan, lalong lumalabo ang kakayahan ng bansa na mapanatili ang seguridad sa isang rehiyong patuloy na nagiging mas agresibo. Isa sa mga pinakaagarang banta ay nagmumula sa North Korea.
Sa mga nakaraang taon, ilang ulit nang nagpakawala ng ballistic missiles ang rehimen ni Kim Jong-un na dumaan mismo sa himpapawid ng Japan. Noong Agosto 29, taong 2017, isang ballistic missile ang lumipad mula North Korea, tumawid sa Japanese airspace at bumagsak sa karagatang Pasipiko. Nagdulot ito ng matinding alarma sa mga mamamayan at ng agarang pagtugon mula sa Japanese authorities. Nasundan pa ito ng isa pang missile launch noong Oktubre 4, taong 2022 na muli na namang lumipad sa kalangitan ng Japan at nag-trigger ng emergency warnings. Isang buwan lang ang nakalipas, noong Nobyembre 3, muling naglunsad ang North Korea ng long-range missile na lumagpas sa Japan. Lahat ng ito ay malinaw na indikasyon ng determinasyon ng Pyongyang na paunlarin ang kanilang missile capabilities sa kabila ng international sanctions. Hindi natatapos ang banta ng North Korea sa missile launches. Malakas din ang posibilidad ng cyber warfare na matagal nang ginagamit ng Pyongyang laban sa Japan. Ilang mga ulat na ang nag-ugnay sa North Korean hacking groups sa mga pag-atake sa mga institusyong Hapones, kabilang na ang ilang ahensya ng pamahalaan at mga bangko. Ang layunin ay magnakaw ng sensitibong impormasyon at sirain ang critical operations. Bukod dito, ang patuloy na paglapit ng Russia sa North Korea ay nagdadagdag pa ng pangamba. Ang posibilidad na suportahan ng Russia ang North Korea sa pamamagitan man ng military technology o economic assistance ay magpapalakas lalo sa mapanganib na posisyon ng rehimen ni Kim sa rehiyon. Kasabay ng banta mula sa North Korea ay ang mas malawak ngunit sistematikong panggigipit ng China. Isa sa mga sentrong issue ay ang tensyon sa Senkaku Islands, isang grupo ng maliliit na isla na nasa silangan ng Taiwan at pinamamahalaan ng Japan, ngunit inaangkin din ng China, na tinatawag itong Diaoyu Islands. Bagamat walang naninirahan sa mga islang ito, napakahalaga ng kanilang lokasyon sa estratehikong pananaw. Madalas magpadala ng mga barkong Chinese Coast Guard at mga eroplano ang China sa paligid ng mga islang ito, na humahantong sa mapanganib na close encounters sa mga barko at eroplano ng JSDF. Itinuturing ito ng Japan bilang pambubuli at direktang paglabag sa kanilang soberanya. Maliban sa territorial harassment, gumagamit din ang China ng non-military na mga paraan para gipitin ang Japan. Gumagamit ito ng economic coercion, kabilang na ang trade restrictions at boycotts laban sa mga kumpanyang Hapones kapag may diplomatikong hakbang na hindi sinasang-ayunan ng Beijing. Napatunayan na rin ang pagkakasangkot ng Chinese cyber groups sa mga pag-atake laban sa mga Japanese infrastructure systems at kumpanya. Isa pang larangan ng digmaan ay ang information space. May mga ulat ng kampanya ng disinformation na pinopondohan ng Beijing upang baluktutin ang pananaw ng publiko sa Japan at pahinain ang tiwala sa sariling pamahalaan. Ito ay bahagi ng tinatawag na gray zone tactics ng China, mga hakbang na nasa pagitan ng kapayapaan at digmaan. Ang sitwasyon ay mas pinalala ng Russia. Hanggang ngayon, hindi pa ring naaayos ang territorial dispute sa pagitan ng Japan at Russia tungkol sa Kuril Islands, isang grupo ng mga isla na inagaw ng Soviet Union sa huling bahagi ng ikalawang digmaang pandaigdig. Mahigpit na pinaninindigan ng Japan ang kanilang pag-angkin, ngunit tumanggi ang Russia na pumasok sa anumang meaningful negotiations. Sa halip, patuloy nitong pinalalakas ang military presence sa lugar. Kamakailan lamang, inilagay ng Russia ang mga bagong missile defense systems at nagsagawa ng naval drills malapit sa teritoryong sakop ng Japan, isang malinaw na pahiwatig ng panginibabaw. Hindi rin dapat maliitin ang geopolitical leverage ng Russia pagdating sa enerhiya. Malaki ang kinokonsumo ng Japan sa langis at natural gas, at isang bahagi nito ay mula sa mga bansang gaya ng Russia. Ang pagkakaroon ng kontrol ni Putin sa ilan sa mga energy supply lines ay nagiging stratehikong sandata sa konteksto ng security pressure. Sa gitna ng pagsuporta ng Japan sa Western sanctions laban sa Russia kaugnay ng Ukraine conflict, kumugon ang Moscow sa pamamagitan ng pagpapakita ng lakas militar malapit sa teritoryo ng Japan.
Sa kabuuan, ang Japan ay nahaharap sa isang sabayang pressure mula sa tatlong direksyon. Sa hilaga, ang unpredictable na rehimen ng North Korea. Sa kanluran, ang agresibong China na gumagamit ng lahat ng uri ng hybrid warfare. At sa hilagang kanluran, ang asertibong Russia na ginagamit ang kanyang lakas militar at ekonomikong impluensya upang baguhin ang status quo. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling malaking tanong kung sapat ba ang kasalukuyang depensa ng Japan upang harapin ang mga panganib na ito, lalo pat limitado ang kakayahan ng JSDF at wala pa rin itong legal na kapangyarihang maglunsad ng preemptive strike. Ang mabilis na pagbabago sa security dynamics sa rehiyon ay nagtutulak sa Japan na hindi na lamang umasa sa defensive posture, kundi pag-isipang muli ang estratehikong papel nito sa sariling proteksyon. Lumalakas ang panawagan sa loob ng bansa na palatasin ang counter-strike capability ng JSDF upang magkaroon ng kakayahang tumugon bago pa makalapag ang banta. Ngunit ang ganitong hakbang ay nangangailangan ng matinding deliberasyon at legal na reforma, lalo na't nananatiling sensitibo ang publiko sa anumang hakbang na maaaring ituwing na hakbang patungo sa militarismo. Sa harap ng tumitinding tensyon sa Indo-Pacific, kailangang suriin ng Japan kung sapat pa ba ang kasalukuyang security framework nito o kung panahon na upang muling isulat ang estratehiya ng bansa upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa harap ng mga hamong patuloy na lumalala.